Okay, the synoptic problem, no? At thank you. This is the second part of our study of the Gospel of Mark. So, ang definition ng synoptic problem, from the beginning it has been apparent that these four works possess both similarities and differences. All four works deal with the life of Jesus of Nazareth. All four portray him as one who was uniquely sent by God. When we say all four, referring to the four Gospels, no? It has also become clear that three of these four, setting aside the Gospel of John, resemble each other to a great extent, both in their wording and ordering of material. Si Matthew, Mark, at saka si Luke. So, the hypothesis, bakit hypothesis? Kasi this was developed by this was a hypothesis developed by yung scholars based from their observation at sinuri nila itong maigi, no? Tulad niyan, 75.64% of mark are in Matthew, no? 500 ng uh, ng mga talata ni Mark ay makikita sa Matthew. Sa Lucas naman, no, 48.41% of Mark are in Luke. So 320, which is almost half, no? Almost 50% if kung ira-round off natin yung 48.41. And then only 50 of the 55 verses are not found in Matthew and Luke, which means talagang at na minimal siya kung 661, no, ilang talata na lang talaga, no, wala pang 60 ang hindi natin makikita, or I mean they were taken or they were borrowed sa sa Gospel of Matthew and Mark, Luke rather. So there is the theory of the what we call the Q document. Q about 250 verses are common with Matthew and Luke, no, but not found in Mark. So medyo i-segue natin. Ang attention natin wala sa Mark. Ang attention natin sa Matthew at saka sa Luke. Ang sinasabi, 250 verses daw ay makikita sa Matthew at saka sa Luke, pero wala naman sa Mark. In other words, si Matthew at si Luke, ginamit nilang, they used the Gospel of Mark as the basis, pero meron din pa silang mga pinagkukunang material or information na kanilang nilagay sa Gospel of Matthew at nilagay din sa Gospel of Luke. Kaya po humaba. Remember, if Matthew has 16 chapters, Matthew has 28. And Luke has 24. No? So for Scroggie, itong Q raw to was a written document. So when you say written document, kung merong Gospel of Mark at ginamit nila itong Q, by the way, Q stands for Quelle, no? Quelle, which means common, no? So Q was a written document for Scroggie na kinokopya. When you say written, no? Nandyan sa unahan mo, kinokopya mo na lang. Pero kay Richard Dorsley, fewer sayings in memorized orally. So hindi sila written, kung hindi sinaulo sila, no, ng mga sinaunang mga mananampalataya. They memorized, no, yung mga sinabi ni Jesus, or there is some proof to this, no, yung prueba na meron daw makikita ng mga maliliit na piraso ng papyrus or leather na nakalagay doon yung mga sayings ni Jesus, no. So another way na parang sa atin yung nagte-take notes tayo, no? Pero konti lang yung papel natin. Minsan isusulat natin sa likod ng resibo o kaya sa likod ng billing statement o kaya naman isang bond paper na meron ng may sulat na yung kabilang side, di ba? So what we're trying to say na sinaulo, no? Sinaulo itong mga portions ng mga sinabi na to ni Jesus at nakarating siya sa publication or yung complete writing ni Matthew at saka ni Luke. So Matthew has 4,290 words that have parallels in Luke but not in Mark. So following pa rin yung what's in sabing Q. So what we're trying to say na merong may meron silang means or sources, no, na siyang ginamit in order to fully expand, no? Kasi nakita ni Matthew at saka ni Luke based dun sa kanilang mga audience yung necessity, no,
to discuss more, no? At maganda 'yon, mapalad tayo na naisip nila ito na i-expand pa, kasi benepisyo 'yon sa atin na mas marami pa tayong malalaman tungkol kay Jesus. And then Lucas, 33,559 words that have parallels in Matthew but not in Mark. So papunta tayo dun sa literary interdependence. Literary means interdependence, yung need nila to yun nga, depend from one another dun sa kanilang composition. So there is agreement in wording. The easiest way observing, and you will agree with this, yung close similarity in the wording of Matthew, Mark, at saka Luke, to underline the agreements that exist between them in parallel passages. So ayan, these are just examples, no? Maraming examples, pero these are just examples to support the term agreement in wording. Tingnan natin itong mga natin. The common, sorry. So you have your Bibles, I will be sending you a copy of this one. So i-verify niyo na lang at a later time. So there is also, in addition to agreement in words, meron din agreement in order, but not absolutely, no? So si Jesus teaching in the synagogue sa Matthew, and then sa Mark 1:21 to 22. Note na ginagamit ko yung Mark 1, 21 to 22, and then 1:23 to 28 yung sa healing of the demon-possessed person dito sa Capernaum. And then makita natin tuloy-tuloy na 1:29 to 31, yung yung pinagaling ni Jesus ang mother-in-law ni Apostol Pedro dito sa mga passages. Even yung dahil nalaman ito ng mga tao, nagpuntahan yung mga tao kay Jesus at maraming pinagaling ang ating Panginoon. Notice here na meron talagang it follows yung mga ganitong example ng pagkasunod-sunod in ways of telling the story. And then there's agreement, yung nga, ito pa. For example, the confession of Peter sa Mark 8, and then followed the pagpapakilala, or sabihin natin yung pagpapahayag tungkol sa mangyayari, no, kay Jesus, which is called the first passion prediction, that the Son of Man will suffer, no, under the hands of the Gentiles, and they will put him to death, di ba? Ganyan. And then the teachings on discipleship, kasunod nito, immediately after Jesus talked about his own suffering, sinabi niya na kahit ang mga disciples will also suffer, di ba? At kaya naman, Jesus was already telling them to prepare themselves, no? At yun sa mga mababasa ng Gospel of Mark, no, in the early years, this is also a challenge for them na dapat tayong maging faithful na kahit ganito ang ginagawa ng mga Romano at ng mga Hentil sa mga Kristiyano, no, inapi at kinakawawa at pinapadakip at pinapapatay, no? At ganun din, no, napag-usapan din yung tungkol sa return ni Elijah na ipinaliwanag ng ating Panginoong Hesus, which was in the person of John the Baptist, and then later on pagpapagaling din nitong binata o batang lalaki na may inaalipin ng masamang spirito. There's also what we call agreement in parenthetical material. Ano itong parenthetical material? Ito yung parang, di ba, yung habang nagkikwento, biglang mayroong papasok na paliwanag, no? Makikita natin yung manunulat ay nagpapaliwanag tungkol doon sa isang bagay na ina-assume niya na hindi naintindihan ng mambabasa, di ba? One of the most persuasive arguments for literary interdependence of the Synoptic Gospel is the presence of identical parenthetical material, for it is highly unlikely that 2 or 3 writers would be, in coincidence, insert into their accounts exactly the same editorial comment, no? Hindi raw mahirap daw intindihin na nagkataon lang, no, yung mga ganito. Tingnan niyo po ito example. So when you see tapos Jerusalem surrounded by armies, then you know that
the desolating sacrilege, no? Spoken yung sa Matthew, no? Spoken by the prophet Daniel. No? So, again, ang purpose na naman ni Matthew rito is to, ano, no? To provide reference, no? Na sabi nila, saan ba natin makikita ito? O di, tinulungan ni Apostol Mateo, no? Hanapin nyo dun sa Daniel, and then yung sa Luke is has come near, standing in the holy place, no? Sa Mark 13:14 to 16. Tingnan nyo yung sinabi ni Mark. Set up where it ought not to be. Another way of saying na itong si Mark, iniiwas niya, no? Iniiwas niya kasi ganun ka, syempre of course, bakit ganun, pastor? Hindi niya na lang sinabi na doon sa templo, no, doon sa holy place. Kasi iniiwas niya yung idea na ano na for Mark marahil very very sacred, no, yung temple. Kaya gumagamit siya ng ano ng paraphrase, no, or ito ano na lang to, no, yung reader na lang makakaintindi, no. Yan, let the reader understand. So mga ano to, yun yung parenthetical material. Then let those who are in Judea flee to the mountains. Okay? Yung mga parenthetical material, for example, makikita rin natin sa mga passages na ito. So magandang i-review nyo to given that we are all students of the Bible. Tayo ay nagba-Bible study, nangangaral, at ano rin, no, paraan din na maging prepared tayo kung gusto rin natin ipakilala si Jesus sa iba. So these are examples of parenthetical material for further study, no? So yun yung pong pwede pong gamitin. Now, further, ito hiniram ko from Steve Clinton, no? Ay ano, no, yung what we call the process na paano bang from revelation to ano, no, to what we call writing. So yung ano, no, yung revelation, it is a thought sa may kaisipan ng Diyos na siyang pinasa doon sa tao. Kaya po siya tinawag the mind of the human author of scripture. Merong initiative, merong ginawa ang Diyos, no? At yung ginawa na yun ng Diyos ay para ipaisip dito sa tao. At pwede nating isipin yung ipaisip sa tao na bakit San Marcos o kaya Marcos, magsulat ka kaya dahil pinapangaral niyo naman si Jesus. Bakit hindi kaya magsulat ka ng tungkol sa talambuhay ni ano ni Jesus, di ba? Pwedeng ganoon at merong ano may paggabay, no? May paggabay ang Diyos sa kanya habang sinusulat. Yun naman yung tinatawag na inspiration, di ba? So in-inspire through the Holy Spirit, itong isinulat yung si San Marcos at iba pang mga writers both sa Old Testament at saka sa New. Kaya mayroong na-produce na what we call the original Greek, yung pinakauna, no? Yung pinakaunang writing, kasi yung writing na yon when I emphasize on the word pinakauna, yun po ay kinokopya, no? Kinokopya para dumami ang material, of course, para mas makilala si Jesus, no? Given naman sa mga humahayo, hindi naman tayo nagtuturo ng isang original na bagay, rather inuulit natin yung pahayag, no, yung kapahayagan ng mga manunulat, di ba? So there are original Greek and Hebrew manuscripts. At napunta ito sa what we call canonicity. So dumaan ito sa process na kung saan sabi nila ay itong sulat ni Marcos, kahit na hindi si Marcos ay naging alagad ni Jesus, si Marcos naman ay ginabayan ni San Pedro. Kaya yung mga nilalaman ng sinulat ni San Marcos ay may authority dahil sa mga natutunan ni San Marcos kay San Pedro, apostol ng ating. Doon ko sa amin mo magtanong kung managtuturo naman ako. Okay, so meron din tinatawag na process ng canonicity kung saan ang mga mabuting balita kagaya ng San Marcos, ng kay San Mateo, San Lucas at saka kay San Juan na isulat, tinanggap siya bilang itinuring na no sacred writings. Kaya po nagkaroon ng collection ng 66 books, di ba? Into one. At nagyan na po ito sa 3rd until the 4th century. Yan. And then there is textual criticism. Medyo ano na to, no, technical, no?
na kung saan our modern Greek and Hebrew Bibles ay dumaan dito para makita nila yung yung pagbabatayan, no, yung pagbabatayan, yung sabihin natin yung mga manuscripts na isinulat sa Greek na, of course, when you talk about the Old Testament, the Hebrew manuscripts na gagamitin nilang pagbabatayan, na ita-transfer nila yung language which is biblical language into the language do sa conversational sa of course we have benefited from English translations, at yun namang mga Greek and Hebrew translations na to, yung midway or yung means na para makakonstruct tayo with the help of the English translation, 'di ba? And kaya po doon sa third box na nasa kanan, our modern English versions at saka paraphrases, 'di ba? So kaya naman itong mga ito tinutukoy na po dito yung mga yung Bible, kung kayo po ay gumagamit ng NIV, New International Version, you are using the King James Version, you use the English Standard Version or the Message, di ba? Or mga Bible, mga Filipino translations kagaya ng Mabuting Balita ng Filipino Standard Version or ang Pinoy, di ba? So, yan po ay ay resulta ng makita natin proseso na may nag-translate, no? May nag-translate ng ng mga Biblia para tayo ay para maipahayag, no? Babalik tayo doon sa pinakataas, di ba? Para maipahayag sa pamamagitan ng Biblia ng Diyos ang kanyang sarili sa atin, di ba? At konti na lang po, no? Going down, di ba? Meron interpretation. So when we read the Bible, we take part in the or we construct meaning, di ba? Tinutulungan tayo ng Holy Spirit to construct meaning. Pero hindi po tayo mga robot, no? Kung saan ang ating mga karanasan ang pinag-aralan natin, at of course yung level ng maturity natin ay ginagamit ng Diyos in order for us to interpret, no? Interpret yung pong biblical message. At binabati ko kayo, no? Kayong mga kasama natin sa ministry training program, kasi alam ko pagod na kayo na Sunday, pero tinatyaga nyo, no, mga kapatid, no? Tinatyaga ninyo na makapag-aral kagaya nito, kasi alam natin malaking pakinabang ito sa atin eh. So when we go dun sa interpretation, ito na nagkakaroon tayo ng, sabihin natin, isang meaning or thought na siyang nag-i-imply po na nagkakaroon ng impact sa personal life natin. And at the same time, nagkakaroon din tayo ng idea na siyang naisip natin na maganda itong ipangaral, no? So, sa mga nangangaral po every Sunday, ito malaking bagay po ito sa inyo, na no, yung process na kung saan ay nagagamit po yung buhay natin, no? Yung like yung sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians, we are no, yung sa treasures in jars of clay, di ba? Tayo po yung mga jars of clay, no? Mga ordinaryo, mga mumurahin, mga for common use. Pero dahil nandun po yung treasure, which is the gospel of the Lord Jesus Christ. So, ganun po na pinapaliwanag ni Apostol Pablo yung pong ating yung paggamit po sa ating buhay. And then of course, papunta tayo doon sa application, kasi baliwala ang lahat ng pinag-aralan natin tungkol sa history, sa authorship, at doon sa mga chronology na yan, Bible chronologies, kung hindi naman natin isa sa buhay yung pong ating pinag-aralan. And again, that also falls doon sa intention, doon sa pinakataas, no? Yung what we call revelation. Ang gusto ng Lord ay reveal himself ay para talaga makadevelop ng mga believers na na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya maganda po itong chart na to ni Steve Clinton. Still meron pa tayong yung kung paano na naipasa din. Inaram ko sa lectures ni Gary Stanley, no? That the Gospels or even the Q, di ba? Yung oral tradition ng mga manunulat, ito po ay yung sinasabing autograph. Yung autograph po ay isang technical term na tumutukoy doon sa pinakaunang sinulat nung yung the only one na tinutukoy na sinulat ng manunulat sa ating pag-aaral, yung Gospel of Mark. At dahil interesado yung ibang mga lugar, no, ibang mga church communities,
Kaya po nagkakaroon ng kopya ito, kinokopya po ito, no? Nagkakaroon ng kopya. At yung kopya na to ay para nga naman mas marami ang makakilala kay Jesus. Katulad natin, 'di ba? Kaya po tayo ay laging ano no, lagi tayong masaya no pag nagdi-distribute tayo ng mga Bible kasi na nagkakaroon ng kalayaan yung mambabasa no na ma-reveal din si Jesus no through the Bible. But siguro mga ano lang to, again, technical, itong corruption enters yung mga corruption, hindi po ibig sabihin yung mga authors po ay nagkamali. Kung hindi yung sa pagkopya po, no? Along the way, yung pagkopya, minsan pagod na yung copy is nagdodoble, tumatalon yung kanyang mata dun sa susunod na line na meron siyang mga words or writings o kaya yung pinagkopyahan niya hindi niya mabasa ng tama kaya yung letter na naisulat niya ay mali. So may mga ano to, mga possibilities ito, no? Copies, early fathers, and then nagkaroon ng and then merong reconstruction. Itong reconstruction, bakit ba meron nito, no? Again, ang Christian communities, mapalad tayo kasi maraming mga kopya no nung kinopya. So, itong mga kopya na to kino-compare sila para ma-check kung alin ba dito sa ano yung pinakamalapit. So, it is no no, it is guided by merong judgment ng mga experts no in reading do sa Greek text. Kaya nakaka-reconstruct nila, sasabihin nila, mas kinakampihan namin, kinakatigan namin na itong verse na to ay ganitong sinasabi. Kaya naman meron tayong mga modern translations, no? But again, when you look at modern translations, this is another way of describing how ano no, how of course how also at one time the King James version was also challenged, no? But again, yung usapin tungkol sa King James is another discussion. So I guess ano ang ito sundan ko na lang yung conclusion dito ni Gary Stanley at the moment. Our Greek text today is extremely faithful to the original text. Yun naman ang pinakamahalaga mga kapatid yung tamang pagkakasalin no ng ano ng naisulat sa Greek na pinapaniwala na mas malapit doon sa isinulat ng original na o yung original na sinulat ng manunulat no. Okay, going back to Mark no, to the Gospel of Mark kasi nakita natin may mga procedures siya. And I hope nakakatulong sa inyo to no with regards to sa what we call the interdependence or literally interdependence between Mark, Matthew at saka Luke, no? So yung Mark and priority, yung ibig sabihin po nito na priority na ang paniniwala na ang Gospel of Mark nga ang unang naisulat, no? This idea believes that Mark was the first gospel and became the basis for both Matthew and Luke, no? Ito po yung mga argumento. Una, dahil po maiksi lamang ang Mark at again, wag na nating hindi masyadong sabihin natin popular, no? I would not use the word wrong, no? I would just say na hindi masyadong popular na ang Mark daw ay isang summary no ng Gospel of Matthew, no? So, yung summary ibig sabihin, yung mahaba Matthew 28 pinaigsi siya. So, hindi siya masyadong acceptable at the moment. Mark is only 661 as compared to 1068 at saka yung kay Luke 1149. If Mark was taken from Matthew, yung daw tanong, kung si Mark daw ay kumopya kay Matthew o bakit daw ang dami niya tinanggal ng mga importanteng terms. So ayon kay Steen sa page 50. Another is what we call from simple to complex writing, di ba? Kayo ay sa pagsusulat, di ba, minsan meron tayong sinusulat na draft. Magpapadala tayo letter ng authorization, di ba? Authorization para kumuha ng isang ID o any document. Gagawa tayo ng draft at doon sa draft na yon may mga mali-mali pa tayo, grammars or spelling, di ba? So, ang isang obvious or I don't want pwede rin siguro obvious. Ang isang acceptable means of writing ay yung una, medyo crude or kung ano nasa mind mo, isulat mo na lang. And then yung susunod nun is
nagiging malinis or nai-improve natin yung quality ng writing. So isang basis 'yon. When compared to Matthew and Luke, Mark appears to have lesser literary skills. In numerous situations, the Matthean and Lucan parallels contain a more polished and improved literary form. Ano pa, yung Aramaic expression. So yung Aramaic expression, pwede natin sabihin kung kayo po ay meron pang may iba pa kayong alam na dialekto, no? At may dokumento kayong binabasa, ang kausap ninyo yung mga Tagalog. Kunyari, bigla ka nagsalita ng Bicolano. So ipapaliwanag mo yung kahulugan ng salitang Bicolano sa Tagalog. Ganon din kung ikaw ay Ilocano o kaya ikaw ay Cebuano, Iligaynon, ganon din. So meron mga makikita natin sa Gospel of Mark, meron mga ganong which we call Aramaism or Semitic or Hebraising Gospel. Aramaic expression are missing in Matthew. Kasi sa Matthew at sa Luke, nilinis na nila ni Matthew at Luke yun. Perhaps in-avoid nila kasi hindi nila makitang rather than using the Aramaic, na nila, nilagay na nila dun sa mas maintindihan ng reader, 'di ba? Kagaya po niyan, yung Boanerges, yung Talita Kumi, yung Korban which is a gift, Epapata, yung pagtawag sa tatay na Aba, which as in some occasions si Apostol Pablo ginamit din ito, which is a Semitism. And then yung Golgotha or yung phrase, yung pronouncement na Eloi Eloi lama sabachthani, di ba? So may mga ganitong presence na hindi natin masyadong makikita sa Matthew at saka sa Luke, given na ito po ay parang yung nilinis na ng manunulat. And then there's still with Mark's poor writing style, common po ito, but I don't wanna call it poor writing style rather than ang mga Aramaic writing, yung mga pagsulat sa Aramaisms, and even siguro ma-obserba natin sa Old Testament, sa mga Hebrew texts, no, ay inuulit, di ba? Jesus spoke and he said, no, so meron na nga spoke, meron pang he said, no. O kaya he cried out to them and said, no. So yung cried out or called out to them. So may mga ganyung redundancy, inuulit pero hindi naman kailangan, At kung titingnan natin yung counterpart niya, hindi na siya inuulit dun sa ibang sa Matthew and Luke na based sa literary interdependence. And then about theology, mas very basic, no? Primitive theology. The goal of many investigators of the synoptic problem was to find the most primitive gospel, which would then serve as the foundation for such a quest. When we say primitive, it doesn't necessarily mean mababang uri, no? Kasi si Matthew, if he is speaking to a Jewish audience which talks about Jesus as the prophesied Messiah, and Luke was conversing or telling them about Jesus to a Gentile audience, lumalabas ang theology ng Gospel of Mark. Well, at least very core siya, or hina-highlight dito yung pinaka mga importanteng discussion kasi yun yung nakuha ni Mark kay Apostol Pedro. 'Di ba po? Okay. So, ayun po.